kalagayan namin sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang po, Panginoon, amin po itataas, ikaw lamang, Panginoon, amin po pupurihin, ikaw lamang po ang aming sasambahin, O Lord. Panginoon, truly indeed, sa iyong pangalan, O Diyos, ay may tagumpay, sa iyong pangalan ay may kaligtasan, sa iyong pangalan ay may kagalingan, sa iyong pangalan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, kami ay may buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat sa lahat na ginawa mo sa aming mga buhay, sa lahat na ginagawa mo, at sa lahat ng gagawin mo pa, O Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat. At patuloy po kami sasamba, patuloy po kami luluhod sa iyong harapan, patuloy mo po kami matatagpo ang tapat na naglilingkod at sumasamba sa iyo. Panginoon, thank you for this afternoon, Lord God, na minsan pa, ikaw, O Diyos, ay aming napapurihan. Ikaw, Panginoon, ay aming magkasamba sa aming mga kaligtasan. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa bawat kalakasan na ibinigay mo sa buhay ng bawat isa upang kami sa mga oras na ito, O Lord God, ay tunay na makapagpuri at sumamba sa iyo sa lugar ko. Salamat po. Thank you for this time. Thank you for this opportunity. And thank you for this chance, O Lord God, that kung paano kami ay pwedeng sumamba sa isang nag-iisang Diyos. Panginoon, salamat po at sa aming pong paggawain sa araw po ito, sa hapon po ito, Panginoon. Patuloy niyo nga po kaming samahan. Patuloy niyo nga po kaming pangunahan. Panginoon, ang buhay po ng aming pag-aaralan sa umagang po ito, ay sa hapon po ito, Panginoon, ay maging pagpapala, hindi lamang sa buhay ng bawat babae na naririto sa lugar nito, kundi maging sa buhay ng mga lalaki, sa lahat po ng mga anak mo na dinakong sa lugar nito. Hayaan po na ang mapagpalang buhay, Panginoon, ng mga babae ito, O Diyos, ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat. Continue to anoint each and every one of us, Lord God, in this place. Take control of everything in this space, Lord God. Hayaan po, Panginoon, ang iyong Santo Espiritu ang patuloy na kumilos at patuloy na mag-minister, Panginoon, sa aming kapalagitan. Thank you so much. We entrust to you everything, Lord God. Lahat-lahat, Panginoon, ay tinitiwala po namin sa mga kamay. At ito po yung dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. So, marami pa po sa harapan ng mga nasa likod. Again and again. Again. Huwag po kayo maglatag sa likod ng upuan kasi marami pa po bakante sa harap. Hindi po ako nangangagat. Medyo malalim lang po yung distansya kung kayo po sa harapan. Kayo po yung sit in front. Now we want to speak in English because it's been like a back in UAE. Anyway, mag-move po tayo para po yung mga nasa likod na nakatayo ay get their seat. Wala po may mag-upo sa floor. And bago po ako before I go on. Okay, please, just translate it for what I'm not prepared. So, bagamat sa Pilipinas po ay pinagdiriwang na po ang araw ng mga nanay last Sunday. Actually, originally po ang pagdiriwang naman ng Mother's Day is 3rd Friday of May. 3rd week ng May. So, hindi ko po alam if we are late or what, but at anyway po, we are going to have a special day today for the moms especially. Pero, of course, alam ko po na pag ang pag-uusapan po ay we're going to talk about women. The Bible itself will show to us a lot of different women in the Bible, no? From Sarah, from Hannah, yan po yung usually na narinig natin message about Mother's Day. Deborah na ito ngayon, and sino ba? Si Esther, and po si Naomi. Those are the names of the women that Hagar, si Rahab,
So we all, in the Bible, we can see women that is being used by God mightily in His ministry of His word. So ang babae po, really girls or women have a special place in God's home. Just imagine a world na all are men. Nilikha po ng Diyos. Now, when God created everything, He created the heaven and the earth, the trees, the animals, sea, fish, so lahat po yan nilikha ng Diyos. At kauli-ulihan po, God created the man. So, just imagine kung noong mga panahon na yun, talagang puro lalaki lang nilikha ng Diyos. Ano po kaya ang itsura ng mundo? Cool ba, men? Of course, sa pasimula pa lang ng pagkalikha ng Diyos, in the beginning that God created man, although everything that man needs, lahat po nandun na. If he wants to take a bath, may tubig. If he wants to eat, may mga halaman. Meron siya mga kabanding. He has friends like dogs, cats, elephant, tigers, snakes, and everything. Nandun yung kabanding niya. Pero nakita po natin that meron po lang. At kami po yung mga babae. So, di ba? Kami po, the women, are the only one who can make a man complete. Ano nila mag-agree? So, ang taray daw, okay. So, nakita po ng Diyos yun. Nakita po ng Diyos na kailangan po ng lalaki yung babae. Kaya nga, siya ay nilikha, hinugot sa kanyang tadyang. At of course, when God created a woman, hindi naman po yan katulong. Sa mga lalaki na, especially yung mga wala pang asawa, if you're looking for a wife, tapos ang ideal girl niyo will be, he knows how to cook, he knows how to clean, he knows how to maglaba, he knows how to take care of the kids. So, hindi po asawa ang kailangan nyo. You need a yaya. Okay, so mahal lang ka ng yaya. So, ang babae po ay katuwang, helper po. At yan po ay dapat malapit sa puso ng mga lalaki. Kaya po ang mga babae ay minamahal. Amen. Hindi po yan punching bag. Okay? Minamahal, inaalagaan, binibigay ng debit card, lahat po binibigay. Amen. Pero hindi po tayo dadaan sa delusion at ba yung pagiging babae, kasi minsan nadadali na naman yung mga lalaki, o minsan maapektuhan. Today po medyo a little bit serious po tayo sa babae po. Although it is women pa rin po ang ating topic for this morning. But these two women po, natin pong pag-uusapan, is connected po sa ating mga nakaraan na series. These two women na kung saan sila po ay naging bahagi. Una, sila po ay naging bahagi kung paano yung Old Testament prophecy about the Lord Jesus Christ, which nagkaroon ng katuparan during the New Testament. Sila pong dalawang babae ito, especially po si Mary, I'm speaking about Mary and Elizabeth, meron po silang napakalaking bahagi doon po sa prophecy in the Old Testament and fulfillment in the New Testament. So, hindi po ako lumabas sa series natin. Of course, natapos po tayo, the last series natin about the Lord is yung kanya pong ascension. But ngayon po babalik po tayo kung paano po sa Luke chapter 1 na kung saan ang isang Diyos ay nagkatawang tao. So, we are going to talk about the life of Mary and Elizabeth this time. So, katulad nga po na sinabi ko, women takes a big part in God's creation, and these two women takes a big part in God's fulfillment of the Old Testament prophecy. And of course, nangyari po ito sa New Testament, the life of the Lord Jesus Christ. So, ito po yung, makikita po natin dito yung pagiging bahagi nila sa dakilang plano ng Diyos. These two women became part of God's great plan for our salvation. Amen. So,
Tulad nga po na nabanggit ko kanina, it is part of the series that we discussed in the past week. Although we've been through with resurrection, ascension, sufferings, resurrection and ascension, and of course, more pa yung second coming. So it will be discussed soon. Pero babalik ko yung para po tayo makakonect sa mga kababaihan. So, ito po dalawa na to, I consider them blessed. No? Sila po ay pinagpala. Why they are being blessed? Of course, our text for today will be on Luke chapter 1, verses 5 hanggang po 56. So, hindi po siya babasahin, it is too long, but the story in Luke chapter 1, verses 5 will be about the birth of John the Baptist and of course, the birth of the Lord Jesus Christ. Not the birth itself, but the birth of Jesus that is being foretold to Mary. And so, ang ganda lang po tayo. Hindi pa po kasama dito yung birth ng Panginoon. Ito po yung pagsabi pa lang, and of course, yung pong panganak ni John the Baptist. O yung kung paano isilang si John the Baptist. Of course, they were being considered as blessed. So, si Mary and Elizabeth. Una po, because of the Lord's touch. These two women both received miraculous visitation, miraculous pregnancies, and healing mula sa Diyos. Nakuhan po ako. Kay Elizabeth po, alam po natin that Elizabeth is, kung babasahin po natin yung Luke chapter 1, siya po ay baog. And she is old, matanda na po siya, kasama ng kanyang asawa. But despite po na ganong kalalagayan, siya ay baog, siya ay walang anak. Alam po natin, in their culture, if a woman ay wala po silang anak, or if a woman has no child, it is a disgrace on her. And of course, nun po sa pamilya. But despite of that situation, na ganun po ang kalalagayan, despite of that situation that Elizabeth doesn't have a child, ang sabi po ganon sa verse 6, I hope, and 7, sabi po ganon, this verse is speaking about Elizabeth and Zacharias, of course, the husband. Sabi po, they were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. But they had no child because Elizabeth was barren and they were both advanced in years. So as I have said earlier, sila po may edad, barren, no? Walang anak. But despite of that situation, they are faithful sa Panginoon. Tapat sila sa Diyos. Tayo minsan, konting problema lang yung katapatan natin sa Diyos. Sometimes if we are facing difficulties, we are questioning God. But these women, we can see in her na whatever the situation that he has, she is faithful to the Lord. Tanungin nga po yung katabi nyo, tapat ka ba? Tapat ka rin ba sa Panginoon sa kabila na hindi mo maganda? Yes, sir. Sometimes it is so hard to be faithful to the Lord if you are in a bad situation. If you are encountering mga difficulties in life, no? Minsan if you have prayers that has not been answered, you are questioning God, Lord, why? No? Ganun po tayo eh. Kapag may mga nararanasan hindi maganda, kino-question na natin ang ating Diyos. But these women, that is Elizabeth, regardless of her situation, siya po ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. That's John in 11, verse 11 to 13. 11 verse 13. No, same chapter. Luke 1 pa rin, hindi tayo alis dyan. So 11 to 13, nasabi kong gano'n, this is the Lord's touch to Elizabeth. Zacharias was troubled when he saw the angel and feared with him. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your petition has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you will give him the name John. In this verse, God or the angel confirmed to Zacharias that the barren and the old Elizabeth will get pregnant.
So yun po yung touch ng Lord. Na what I mean by the touch of God is, even though na siya po ay baon, even though siya ay may edad na, just like Sarah, siya po ay biniyayaan ng anak. Amen. And that is God, the Lord's touch. Dahil alam po natin, sabi nga po sa verse din na to, sa Luke chapter 1, that nothing is impossible with God. Ano ba yung nararanasan mo? Ano ba yung prayer mo? Ano ba yung problema mo ngayon? What is your situation right now? If God can open a barren wood, God can also answer whatever needs that we have right now. Amen. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos natin. Kung kaya niya magbukas ng isang saradong sinapupunan, kaya niya magbukas ng Diyos sa anumang panalangin na meron tayo sa araw ito. Amen. So the Lord's touch. And then in verse, on Mary naman po on the other side, sa Luke chapter, sa verse 1 din po ng, chapter 1 din po ng Luke, verse 28 to 35, ito naman po ang Lord touch kay Mary. Okay, yan naman. And coming in, he said to her, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was very perplexed at this statement and kept wondering what kind of salutation this was. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom will have no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God." So ito po yung alam na nating istorya na kung saan si Mary po ay kinausap ng anghel at kinumpirma sa kanya na siya po ay magsisilang ng isang sanggol. Although Mary at this time is engaged or betrothed to Joseph, pero sa kanilang kultura po ay para na rin po sila mag-asawa, pero wala pong physical na contact. There's no physical contact that happens between them. But then again, sinabi po ng anghel, magbubuntis ka. No? Sa atin pong kapanahunan ay wala namang nangyayaring ganon. At wala namang po pwede mangyaring ganon, nagbuntis na lang ng walang contact sa tao. No, sa lalaki, of course. So dito po si Maria wala po. Virgin, no? Dalaga pa. But then, yung pong Santong Espiritu ay siya po ay lulububan at siya po ay magdadalang tao. At alam naman po natin kung sino yun. No? For the past week, alam natin na yung prophecy ng incarnation, siya po ang ginamit ng ating Panginoon. Kaya sabi ko nun, you are blessed. No? Mapagpinagpala siya. And also, katayo din naman po ay pinagpala. Hindi nga lang po sa way ni Elizabeth at saka ni Mary. Pero tayo po, we are blessed because we have an encounter with the Lord Jesus Christ. Na bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng personal na encounter, nagkaroon tayo ng personal na pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Sa ating pong kapanahunan, we can be called blessed also. No? Pero dito po, siya po ay dinigla ng blessed because of yung supernatural na paggamit ng Diyos sa buhay po ni Mary. Bilang daluyan po ng kung saan sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. So, of course, ang Bible naman po ay maraming record ng mga supernatural arrivals. Of course, sa buhay po ni Elizabeth, may mga examples na po in the Old Testament kung saan yung mga barren, mga edad ay nagkakaanak. If you still remember Sarah, same with Elizabeth, she is an old woman, at the same time ay barren, but then, binuksan po, God opens the womb para po magkaanak. Diba? Meron sila, si Hannah, ganun din po, barren siya, pero binuksan din po ng Diyos ang kanya pong sinapupunan. So, ang Diyos po ay normal na
na gumawa ng mga supernatural acts. Amen. And of course, sa creation naman, di ba? God created Adam na walang nanay at walang tatay. So, kaya ng Diyos yun. Si Eve po ay nalikha ng hindi dumaan sa isang ina, pero merong tatay. So, kaya din gawin kasi John the Baptist ay sinilang mula sa isang barren na babae. Dahil kaya pumuksan ng Diyos yung womb na babae ito. And of course, si Jesus po, from being a man na nagkataon, being God who became man, siya po, even without the man action in the life of Mary was able to conceive Jesus in her womb. So, nakuha niyo po yung touch ng Lord. Amen. So, ito po dalawang babae na to, they are not being touched, but they are both called to be mothers of great persons. I'm talking about Joseph, John the Baptist, and of course, the Lord Jesus Christ. Alam po natin, si John the Baptist, what was his role? Ano po yung role? Ano po yung naging role? Okay, so ano po yung naging role na to prepare the people to accept Christ? So, mababasa po natin yan sa mga succeeding verses. Pero dito pa lamang po sa verse 14, sinabi na po doon on what will happen to John the Baptist. Sabi niya, you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord, and he will drink no wine or liquor, and he will be filled with the Holy Spirit while yet in his mother's womb. Sige po tuloy natin. And will turn many of the sons of Israel back to the Lord their God. It is he who will go as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers back to the children, and the disobedient to the attitude of the righteous, so as to make ready a people prepared for the Lord. Yun po ang naging role ni John the Baptist, no? Siya po yung nagdaraanan ng Panginoon. At the same time, siya rin po, if you're going to read sa 4 Gospels, no, on how John the Baptist ministers, lagi pong nandun yung repentance, yung pagbalik sa Diyos. Siya po yung kanyang preaching. Before the Lord Jesus Christ preached, John the Baptist preached about the coming of the Lord Jesus Christ. So you can read your 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Sa pasimula at the beginning for the first chapters, yun po, makikita natin kung paano si John the Baptist po ay nangaral na magsisi na kayo. No? Yung magsisi sa kasalanan at yung forgiveness ay inilagay niya sa isip ng mga tao ng mga panahon na yun. Yung pagbalik sa Diyos, yun po yung kanyang preaching. At nung po nag-meet na sila ng Panginoon when he met the Lord Jesus Christ, before the baptism of the Lord Jesus Christ, ipinakilala niya, He is the Lamb of God. Of course, after baptism, He proves na, you can read it in John, na sabi niya gano'n, He is the Son of God. So siya mismo, John the Baptist himself, hindi lamang niya pinakilala, hindi lamang niya hinanda, but John himself uttered that this Jesus is the Son of God. Amen. So, si John the Baptist po, siya po yung naghanda. And of course, yung calling sa Panginoong Jesus, napag-aralan natin yung kanyang incarnation, yung kanyang resurrection, at yung kanyang ascension. Of course, soon, yung kanyang pong second coming. Ang lahat pong ito ay kasama po doon sa pagtawag sa kanya. Ilalagay pa lamang po siya sa tiyan ni Maria, alam na po kung ano yung calling na meron ng ating Panginoong Jesus. And of course, in this situation ng dalawang babaeng ito, okay, let's read verse 32 and 33 about the Lord Jesus. Ito po ay bahagi lang dito sa verse 32 and 33. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over to the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. So, mas maganda po yung can read chapter 1 of Luke para, kasi dinapot-tapot ko lang po ito, para po makonect natin kung paano ginamit po si Maria at saka po si Elizabeth. And of course, they are in isolation. Why?
Kasi po yung dalawang babae, these two women have a unique and difficult situation during their time. Of course, kanina, as I've said earlier, si Elizabeth po is barren for a very long time of being married, wala siyang anak. And it was a very difficult situation on Elizabeth kasi nga po, it is a disgrace sa kanila na walang anak sa kanilang kultura. Sa aming panahon na hindi naman siya applicable. If you are not being given by God child, hindi po siya disgrace. Pero sa kanila po, in their culture, it is a disgrace. Kaya po minsan, kung matatandaan po natin, if we still remember the story of Sarah, no, dahil wala siyang anak, binigay niya yung kanyang servant na si Hagar para magkaanak yung si Abraham. So, dito po hindi naman ginawa yun ni Elizabeth. Pero of course, it is their prayer and they continue to be faithful to the Lord and led na, at nakita po natin at the end, yung pumisar na kanilang puso ay sinagot ng Diyos. So, yung kanilang difficult situation na to, the Lord answered it. Si Maria po ay nasa difficult situation also. Una sa lahat siya po ay single. No? Although he has a boyfriend, sa ating pong term, sa panahon natin ngayon, he has a ano yun? Engaged jowa. Boyfriend na lang. She is in a relationship. She is engaged to be married. So sa ating kapanahon, meron na siyang jowa. Okay? Acceptable. Mingan, parang papahit na. Boyfriend, jowa, ano pa? Ha? Ano pa yung mga bagong term? Beyonce, sa mga medyo sosyal. Diba? So, engaged to be married. Actually, engaged to be married yan eh. Parang kasal na din siya. Kaya lang po, wala pong sexual na pagsasama. Wala pong intimate na relasyon, no? So, hindi pa po sila nagsisiping ni Joseph. Pero, kung sa kanila po, in their culture also, if a woman is to be found pregnant without being touched by a man, or being not being touched, but yung hindi pa kasal, at the same time, hindi pa naman nasipin ni Joseph. Yun po, pag nireklamo ni Joseph, itong girlfriend ko, this girlfriend of mine, Mary, is pregnant, but I'm not the salary. I'm not the, yung tawag doon? I'm not the culprit. I'm not the one who's I'm not responsible for that baby. So, in that culture, Mary can be stoned to death. Pwede po siyang batuhin hanggang sa mamatay. Yun po yung kanilang kultura. So, siya po nasa ganong sitwasyon. No, she's a single woman and she's going to be pregnant. So, it would be a very difficult situation on her. Of course, how will you explain it to your boyfriend or to your jowa, if that is the case? How will you explain it to his family, to your family, to her friends? No, sa kanilang community, how can she explain that? So, napaka-hirap po ng sitwasyon ni Maria during that time. Pero despite po the situation na meron siya, hindi po siya tumanggi, kundi hinayaan niya kung ano yung kalooban ng Lord para po sa kanya. Amen. So, talaga po masasabi natin, and we have to admire him o admire her sa kanya pong naging desisyon. Although, if ever that Mary decided to reject it, I know the Lord will use another woman just to fulfill the prophecy and His plan. Pero hindi na po ginawa ng Diyos yun kasi nung siya po, o nung kinausap po si Maria, hindi po siya nagdalawang isip. Tinanggap niya kung ano yung kalooban ng Diyos para po sa kanyang buhay. That's why he's being called blessed. At ang nakakalungkod nga po sa ating pong kapanahunan, tandaanan ko po ito later, na sa kanya pong pagtugon
sa tawag ng Diyos. Sa kanya pong, when he allowed God to fulfill His will on her life, nagkaroon po ng pagbabago at marami po sa atin pong marami po mga nananampalataya at this time sa atin pong panahon na that they are even worshiping men. Amen. So mamaya po dadaanan natin how come, paano po siya nagsimula at bakit po nangyari na siya ay sinamba. Of course, these people na both being touched by God, ay meron po silang good foundation of fellowship with God, worship sa Diyos. No? Kung sila ay walang malalim na pagsamba sa Diyos, palagay ko po hindi madali para sa kanila to accept yung mga bagay na dapat mangyari sa kanila. No? Si Maria, kung wala po siyang malalim na pag-ibig, pagmamahal sa Diyos, hindi niya po kakayanin tanggapin yung sitwasyon niya. Si Elizabeth, siguro kung alam niya na siya ay baog, hindi siya nagkakaanak for a long time, baka hindi siya naging seryoso, hindi siya naging tapat sa Diyos. But despite of the situation of these two women, they remain faithful, they remain worshiper of our God. Tayo po ba? Gaano po ba tayo katapat sa ating pong pagsamba sa Panginoon? Ano po ba yung po pwedeng maging sitwasyon natin sa buhay na kung saan ay hihinto tayo sa pagsamba? Alam niyo po, ang tunay na pagsunod sa Panginoon ay hindi lang pagka tayo ay lumalakad sa full of yung magagandang bagay, no? Pagka we are worshiping God, if we are being blessed by the Lord, we are worshiping God, we are committed to Him, we are dedicated to Him, we are reading His Word, we are serious in our prayer life, if we are being blessed by God. No? Pagka malaking sweldo mo, pag marami kang kaibigan, maganda yung asawa mo, bago yung asawa mo, di ba? Pag lahat maayos, doon lang po tayo nakikita ang seryosong sumasamba sa Diyos. Paano po? Pagkatulad ng dalawang babae ito, paano pag hindi maganda yung sitwasyon natin? Gaano na po ang lalim ng pagsamba natin sa ating Panginoon? Gaano na po tayo ka-dedicated sa ating mga devotion? Gaano na po natin napupuno yung ating mga journal? Amen. Diba? Pag lahat ng bagay maganda, excited ka. Excited ka sumamba. Excited ka na every time you wake up in the morning, before you take a bath, before you eat your breakfast, you're going to kneel down and thank God. At yung journal natin, talaga ang bilis mo magpalit. Kasi napupuno ka agad. Amen. Amen. Hindi tayo makasagot, no? Ang hirap kasi. No? Minsan yun lamang po ating daily na devotion, doon lang sumasablay na tayo. And how can we be called blessed? How can we be called na talagang mananamba ng Panginoon? Mas madali po sa atin ang mahusga ng kapwa kaysa magbasa ng Bible. Amen? Mas madali po tayo tumingin sa mali ng ibang tao kaysa magbasa ng Biblia. In one time po sa aming konsolwa, natuwa po ako dun sa sinye na isang kapatid. Kasi po, doon po sa mga nagsusolwan ay nag-encourage po ako na before we start, ay mag-share po ng naging devotion for the past week. Kaya kung mamaya ay, kung tayo may oras pa, ay magkakaroon na lang po na mag-share. Pero po siya sinyer na he read that passage from the book of Exodus chapter 20. Sabi niya gano'n, when he read the 10 Commandments, sinasalamin niya yung buhay niya. At napakaganda pong revelation sa akin na at that time na sinabi niya yun. Now when you read your Bible, kailangan yung tingnan mo yung sarili mo. Amen. Ang marami pong nangyayari sa atin, binabasa yung Bible, tinitingnan yung kapwa. Di po ba? Di po ba ganun tayo? Naku, etong basis, ito bagay
bagay ito kay Father. Saan niya to eh. Amen. Palakpakan niya ako natin ang kalakang kasi hindi tayo yun. Amen. Ito po yung madalas natin kung babas tayo ng passage ng Biblia. Kaya po sabi ko, ang ganda ng madalas na yun. And it should be. No, it should be our habit, no? Every time na nagbabasa ka ng Bible, huwag mo hintayin at huwag mo tignan kung kanino mo ibabato. Ibato mo muna sa'yo. Amen. At pag yun po ang ginawa niyo, your life will be changed. Amen. All our weaknesses, we can overcome it. Kapag ka po ang basehan natin ng Biblia, pag binabasa, if we're going to read our Bible and we are going to analyze ourselves about the verses that we read, no? Pag in-analyze natin, nasapul ka eh. Sino yung hindi nasasapul dito? Diba? Lahat tayo nasasapul. Pero minsan hindi natin yung tinitingnan eh. Because we are trying to compare what we read doon sa ibang tao. Amen. Amen. Kaya kung minsan hindi na iiwasan yung mga sit eh. No? Yung mga bagay na nasasabi natin sa kapwa kasi yun eh. Nakukumpara natin. Lagi tayong may comparison sa ibang tao. Siguro this time, let's start comparing what the Word of God is at ikumpara po natin yung buhay natin. Amen. Makikita niyo po ano yung gagawin ng Lord sa atin po. You can see the change in you. No? Kasi sasabihin natin, hindi ganito na talaga ang ganito, hindi na mabago. Read your Bible. Amen. Basahin po natin yung salita ng Diyos. So, these two women, ang alam ko po sa kanila at ang nababasa ko po while I'm reading this text, napakalalim ng kanilang pagkilala sa Diyos. Napakalalim ng kanilang pagsamba sa Diyos. Napakalalim ng kanilang pagmamahal sa Diyos. That's why, even though they are in a difficult situation, they can still follow God. They can still worship God. Amen. So, of course, sa verses, makikita po natin yung conversation ni Mary when he visits Elizabeth from verse 39 hanggang sa end. Makikita po natin dito makikita po natin dito sa kanila pong conversation from verse 41 to 43. Nandoon po yung confirmation, nandoon yung prophecy at humility. Makikita po natin sa kanilang pag-uusap. Sabi po gano'n, when Elizabeth heard Mary's greetings, the baby leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. And she cried out with a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how has it happened to me that the mother of my Lord would come to me?" So, ayan po yung scenario nung sila yung nagkita, no? Nagkaroon ng confirmation. Imagine po, yung pong nasa loob ng tiyan ni Elizabeth during this time is a 6-month-old baby. John the Baptist is 6-month-old inside Elizabeth's womb. So dito po ay hindi pa kinakausap ng Lord si Joseph. Dahil si Mary po ay magsisimula pa lamang po, kung mapapasin natin doon sa upper verses, kinausap pa lamang po siya. So pero dito po magsisimula, nung kinausap siya, so nagsimula na po na yung kanyang womb ay magkaroon ng sanggol. No? Kung babasahin po natin, nung umalis po, Mary stayed with Elizabeth for 3 months. No? Kaya po, after po na umalis ni Mary kay Elizabeth, no? Naghiwalay na po sila, nanganak na po si Elizabeth. So, meron pong gap na 6 months si John the Baptist at ang ating pong Panginoong Jesus. Nakukuha niyo po. No? So, meron po silang gap. So, makikita po natin dito yung pong spiritual confirmation ni Elizabeth dun sa baby na nasa sinapupunan ni Mary. Anong sinabi niya po sa verse 41 na sabi niya, sabi niya, when Elizabeth heard Mary's greetings,
Sabi nga, the baby leaped in her womb. Tumalon, sabi niya gano'n. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. So siya po ay puspos ng, siya po ay filled o puspos ng Santong Espiritu. So nandun po yung confirmation. No? Baby pa lamang, magsisimula pa lamang, na lumaki yung baby sa Tia Maria, nandun na yung confirmation ni John the Baptist. Ano ba naman yung malay ng bata? No? Pero in that situation, hindi ko po alam kung dito ay meron pong nagbuntis na during praise and worship ay nagiging baby sa dyan kasi nararamdaman niya yung presensya ng Panginoon. Sino dito yung nagbuntis ng gano'n? Palagi ko wala naman, no? Pero ito pong sitwasyon na to is a different thing. Yung baby na 6 months, he was able to appreciate yung Savior na ipagbubuntis o dinadala ni Maria. And that is the spiritual confirmation. And 42, sabi ganon, blessed, yun po yung kanyang, and exclaim, blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. From being filled with the Holy Spirit, si Elizabeth po ay nakapag-utter ng prophecy. Una, he was being considered, in-address na si Mary as a blessed among women. Of course, because he allowed himself to be used by God. And of course, yung kanyang dinadala kasi kaya siya po ay blessed because the child that is in her womb ay hindi po is not an ordinary child. He is the Son of God who became flesh. And of course, as we study, he incarnate, he suffered, he died, he resurrected, and he ascended back to heaven. And he is coming soon. And of course, in verse 43, ang sabi ko ganon, but why I am so favored that the mother of my Lord should come to me. Nandoon po yung humility. Makikita natin yung humility sa buhay po ni Elizabeth. And of course, if we're going to read po yung kanta o yung pong song ni Mary, siya mismo din po ay he humbled herself. Siya din po ay naging humble doon sa kanya pong nararanasan. No? Tuloy-tuloy ko na lang po siya. So ito po yun. Doon sa verses 41, 42 to 43, makita natin spiritual confirmation, the prophecy, and the humility, of course, ni Elizabeth doon sa kanilang sitwasyon. And of course, the focus of the worship is the Lord. So, si Maria naman po, we're talking about Mary in this time. Sabi po sa verse 47, sabi po gano'n, ano po yung inatter? When Mary sing her song, sabi po gano'n sa verse 46, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. Ang sabi po gano'n, ayun po, ano po ba yung verse dyan? Sa verse, ano muna tayo? 47. And my spirit has rejoiced in God my Savior, for He has had regard for the humble state of His bond slave, for behold, from this time on all generation. Okay, sige po. Kaya po natin ang tuloy-tuloy. For behold, from this time on, all generation will count me blessed, for the mighty one has done great things for me, and holy is His name, and His mercy is upon generation after generation toward those who fear Him. So sabi niya ganun for us. He has done mighty deeds with His army. He has scattered those who were proud in the thoughts of their heat. He has brought down rulers from their thrones and has exalted those who were humble. He has filled the hungry with good things and sent away the rich empty-handed. He has given help to Israel's servant in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham's descendants forever. So after po ng confirmation, no, from Elizabeth to Mary, si Mary po ay umawit, no, and she worshiped God in these verses. Sa verse 47 po, sabi po ganon, sabi niya po, Mary called the Son of God her Savior. No, sabi po sa verse 47, my spirit rejoices in God, my
Savior. Kung titingnan natin, He is the first na nagsabi, hindi pa pinapanganak ang ating Panginoong Jesus. Sinabi na niya na yung nasa Kanya ay Kanyang tagapagligtas. Even though Jesus at that time may be fetus pa lang. Tandaan natin, magsisimula pa lamang po siyang magbuntis. He is about to start to become pregnant dun sa sinabi sa kanya dun sa upper verse na binasa natin. Pero in that situation, Mary acknowledges that the baby in her womb is her Savior. So siya mismo at siya po yung kauna-unahan na nagsabi na ang Panginoong Hesus yung kanyang kaligtasan. Yung sinasabi natin that Jesus is our salvation, si Mary po ang unang-unang nagsabi nun. Kaya po, ito makikita po natin, medyo doctrinal na po, no? I hope po ay matanggap natin for those na hindi po masyadong naunawaan. Meron po tayong belief na alam. Actually, ako po ay bahagi doon sa aking nakaraan. No? I've been part of this belief before that there is an immaculate conception. Alam ko, we are so familiar with this. No? Sabi ko, meron pong theory o meron po tayong dinatanggap o meron po tayong katuruan na alam na meron pong tinatawag na immaculate conception. Ito po yung isang uri din ng Diyos-Diyosan na sinasamba, niluluran, dinadasalan. At nung pong sinabi po, if Mary was able to confess that Jesus is her Savior, dito po ay makikita natin that she is declaring that she herself needs a Savior. And because she needs a Savior, definitely she is a sinner. At ang Bible po, the Bible itself, ay wala po tayong, we cannot find anywhere in the Bible, especially in the New Testament, na nagsasabi that Mary is not a sinner. The Bible says, of course, alam natin ito na, sabi po sa Romans, for all have sinned. Ang lahat po ay nagkasala. Kaya kasama po dito si Maria. Kasama po si Maria sa lahat ng nagkasala. At katulad po na sinabi niya, Jesus is her Savior. So, pag sinabi po kasi Immaculate Conception, ang ibig po sabihin po sa doctrine na ito that Mary was sinless. And this confession, this proof that Mary is sinless. Amen. Nakukuhanin po ako. Now, ngayon po, we are even consider her as ina ng Diyos. No? Ako po, alam ko noon, may ina, may ama, which is si Joseph, at may anak, which is the Lord Jesus Christ. Pero, sa buong Bible, from Genesis to Revelation, hindi nadaan ko lang po, from Genesis to Revelation, wala po kayong mababasa na ang Diyos po na lumikha ng langit at lupa ay may nanay. Naging nanay lamang po si Maria, no? Ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Nakuha niyo po yung point? Naging nanay po siya nung siya ay nagkatawang tao. Pero before na ang Panginoong Jesus, even before that Jesus in the beginning, He is God, He doesn't have a mother. Only when He became man, in the New Testament, that's the only time that He has a mother in the flesh. So if you're going to connect it, dun po sa isa sa ating pong last word, no? From the, of course, no siya ay, when the Lord Jesus Christ was given yung sinilang, so
Of course, nanay niya in the flesh, si Mary. Pero if you're going to take note of the last word of the Lord Jesus Christ, one of the last passage na binitiwan ng Panginoon, if you still remember, when the Lord Jesus Christ, when He saw Mary at the foot of the cross, He asked John, kumbaga nagkaroon ng endorsement. There's an endorsement of, John, this is your mother, and mother, this is your son. And that indicates that the Lord Jesus Christ Himself nagkaroon ng pagtatapos. He terminates His relationship with Mary as His son. Nakuha niyo po yun? So siya ay naging nanay o naging ina ng ating Panginoong Jesus mula nung siya isinilang hanggang doon siya nakapako sa krus. But before He died, tapos na po ang kanilang relationship as mother and son. Nakuha niyo yung point? Nakuha niyo po ako. So medyo ano po siya. Ngayon, ang katagao, the word Mother of God, ay nagsimula po sa Council of Ephesus in AD 431. Doon po yung nagsimula. At ito po ay inilathala or it has being parang inilay down na sa Council of Chalcedon in 451 AD. So doon po nagpasimula. Siguro kaya kung nagtatanong kayo, saan simula yung ina ng Diyos? It is not from the Mother of God. Where does it started? It is not from the Bible. It doesn't start. It started from the Bible because the Bible doesn't say that God is a mother. No, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. And since yun po ang katangian ng Diyos natin, wala siyang pinagmulan. At ibig sabihin, wala siyang nanay. Okay. So, ito po nagsimula 451 AD. So, doon po nagsimula na mayroon silang binabanggit that si Maria is Mother of God. Now, yun pong pagdalangin at pagsamba, the prayer and worship to Mary started in 610 AD. This was being announced by Pope Boniface IV. Siya po ang nagdeklara. It is alam na sa Roman Catholic religion. So ito po ay inanunsyo o ibinaba. Alam na po natin, we all know that when the Pope declares something, every one of them will follow. They will believe that this message is from God. Ganun po kakapangyarihan ang salita ng Pope. Pope has the power that when he says something, people will believe that it is from God. They call Pope the Vicar of Christ. Diba? Yun po ang kanilang, kaya pag sinabi ng Pope, naniniwala sila, dalhin yun. So, during 610 AD, Pope Boniface IV included Mary in prayers, na pwede kang you can pray and you can worship. Kasama na po dito yung mga naunang santo na naideklara. So, nakakuha niyo po yung point. Now, yung doktrina of Immaculate Conception, which is nabanggit ko po kanina, it was being declared, o ito po ay ibinaba noong December 8, 1854. Bago lang. No? December 8, 1854, Pope Pius IX declared that Mary is sinless. That's why there is such a thing as Immaculate Conception. Hindi po yung pangalan. No? Kung kayo po ay mga nasa ganong faith, you know who that one. Kasi may mga simbahan tayo ang pangalan Immaculate Conception. Iisa lang po ang isinilang na walang kasalanan. There is only one man that is being born without sin, and that is the Lord Jesus Christ. Although He became 100% man, but He is sinless. Amen. Makuha niyo po? Bagamat ito pong doktrina na to, even though this doctrine is being objected by Augustine,
So, pamilyar po tayo doon. Kung kayo mga nag-research, lagi po natin naririnig yung pangalan ni Augustine noong AD 430. Siya po, sa pasimula, ino-object niya to. Hindi siya pumapayag na mayroong ina ang Diyos. He objected that the doctrine that there is a mother of God. That Mary is the mother of God. Augustine himself refused. Tinututulan niya po ito. And of course, meron naman po tayo ngayon about Mary, assumption of Mary. No? Sino po yung, ako po ay nag-aral sa school, ang pangalan ng assumption. No? So, ito po ay dinagdag pa rin po nila. The Roman Catholic doctrine added in November 1, 1950. No? By Pope Pius XII, he declared, he added, and he said that Mary rose from the dead. Kumbaga, siya ay nag-ascend into heaven. Iisa lamang po, there's only one Jesus who died, who raised from the dead after 3 days, and he ascended back into heaven. Siya lamang po yun, not Mary. Nakuha niyo po yung point. So lahat po, yung maling pagsamba, yung maling paniniwala, ito po lahat ay deklarasyon lamang po ng tao. Amen. So kaya po, yun, yung mga katanungan sa simula, yun po ang brief history. Kaya po nakakadurog ng puso. Mas maraming tao ang sumasamba kay Maria. Mas maraming tao na they will even testify that Mama Mary do this in their lives. Ito yung ginawa ni Mama Mary. Si Mama Mary po ay isang babae katulad po namin. Siya po ay taong katulad ng bawat isa sa atin. He is a sinless woman. Kaya po sinabi niya, yung baby na nasa tiyan niya ay kanyang tagapagligtas. Amen. Siya mismo na isang makasalanan ay nangangailangan ng kaligtasan. Amen po. So, at least pag may nagtanong na po sa inyo, may idea kayo. No? Pwede nyo na ipaliwanag na you don't need to worship Mary. Ang Diyos po ay hindi nalulugod kapag ang isang tao ay sumasamba sa ibang Diyos. Kahit po sabihin natin na ito ay mga martir sa Biblia. Ang Diyos po kailanman ay hindi nalulugod sa mga sumasamba aside from Him. God only wants our worship sa Kanya at Kanya lang. Amen. Siya lamang po yung ang gusto ng Diyos, siya lang yung sasambahin mo. Kung natatandaan po natin si Peter, di ba, nung siya po ay nabubuhay, nung siya po ay nakita ni Cornelius, dahil po alam niya, anointed si Peter, ano po ang ginawa ni Cornelius? Nilungan niya si Pedro. Pero ano po ang sabi ni Pedro? Tumayo ka, ay tao din katulad mo. And you have to worship God and God alone. Si John po, ganun din. Si John mismo na isa sa mga disciples ng ating Panginoon, nung nakakita siya ng anghel, siya ay sumamba rin sa anghel. Pero yung anghel mismo hindi rin nagpasamba. So maging tao, maging anghel, hindi po iyon kalooban ng Diyos na sinasamba. Kaya dapat po magkaroon tayo ng durog na puso. Kung meron pa po tayo mga kaibigan, mga mahal sa buhay, talaga idulog po natin sila sa panalangin, i-battle po natin sila sa panalangin. Kasi malinaw po na ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, kasama po yan sa napupunta sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Kasama po sila sa mampapahama. Kaya kinakailangan po nating manalangin ng todo. Kinakailangan nating maging malalim sa salita ng Diyos. Kinakailangan nating maging masipag sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi po tayo kailangan maging tutulog-tulog na mga mananampalataya. Hindi lamang po kaligtasan, kundi kung kinakailangan po natin ituwid sila sa kanilang maling pananampalataya, then we have to do it. Amen. Hindi tayo ng lakas ng talino sa Panginoon kasi kawawa po sila.
Napakalimitado po. Kung mapapansin natin, ang panahon natin ngayon so fast. Napakabilis po ng panahon. Halos nasa mid na po tayo ng May. Pag nag-June, kalahating taon na lang, 2015 na. Ano na po yung ginagawa natin bilang mga mananampalataya? Tanungin mo yung katabi mo, ano na yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa ko? Diba? Ano na yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa ko? Alam ko po medyo mabigat ang ating pong message for this afternoon. Pero we have to accept the truth. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ang Panginoong Jesus, siya lamang po yung pinako sa krus. Siya lamang po yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang po yung muling nabuhay. At siya lamang po yung muling nagbalik. After 40 days, He ascended back to heaven. Wala pong pangalan binigay sa sukat, sa ibabaw ng lupa, sa silong ng langit, na sukat na ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus lamang. Wala na pong ibang pangalan. We don't need the name of Mary. We don't need the name of Peter. We don't need the name of John. Only the name that we need for our salvation is Jesus. Amen. Kaya po siya lang yung sinasamba natin dito. Kaya it is our challenge to each and every one of us here. Basahin po natin yung Biblia natin para mas maging malalim yung pagkilala natin sa Kanya. Para po pag may tinuturo kami po dito, may tinuturo, pero we always ask and we always challenge each and every one of you, basahin yung Bible nyo. Para kapag po may mali, pwede kayo magtanong sa amin. Amen. Maging maingat po tayo. Ang buhay spiritual po ay napakahalaga sa buhay ng bawat tao, actually. Ang buhay natin dito, hanggang 70, hanggang 80, bukas makalawa, pare-pares na tayo wala. No? Maging masipag po tayo sa pagkilala sa Diyos. Maging masipag po tayo to share the salvation of the Lord. Huwag po nating baliwalain, huwag po nating hayaan na mawala ng kabuluhan ng ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Magtitignan po natin yung buhay ni Maria, no? If we're going to read the book of Acts, hindi lamang niya sinabi na Jesus is His Savior or her Savior. Kung ating babasahin in the book of Acts, isa po siya sa naging follower ng ating Panginoong Jesus. Kasama siya ng mga disciples during the early Christians. Kasama po siyang naglingkod. Although the Bible doesn't write or instate or dineclare na kung ano yung ginawa ni Maria, actually wala nga eh. Wala pong nasulat na siya ay ginawa after ng ascension ng Panginoon. History says na when she died, siya po ay namatay sa piling ni John. Dahil sa kanya po siya ibinilin ng ating Panginoong Jesus. And of course, during that time na ang Panginoong Jesus po, when nagkakaroon po ng pagbibilin, ang kanya po mga kapatid, tandaan po natin si Maria po ay nagkaroon pa ng anak kay Joseph. Nagkaroon po siya ng anak na lalaki at mga babae. It is being mentioned 3 lalaki at 2 babae. So, hindi na po siya Virgin Mary, katulad ng ating minadalang nilan. During the time of conception, she is a virgin. Pero after po na pinanganak ang Panginoon, after the Lord Jesus Christ was born, she and Joseph, of course, became husband and wife, and they have kids. Actually, they have 3 sons and 2 daughters. Of course, 2 of them is the writer of the book of James in the New Testament. Si James po, si Santiago, hindi po siya hindi disciple. Siya po ay yung kapatid o anak ni Maria kay Joseph. Si Judas o si Jude, yung sumulat din po ng epistle ng Jude o yung letter ng Jude. Ito po ay kapatid din sa laman ng ating Panginoong Jesus. Anak po ni Maria at ni Joseph. The Bible will prove na meron siyang kapatid o may anak po si Maria. Kaya po siya hindi po nanatiling virgin. Naging katulad po ng ordinaryong nanay dito sa atin. No? Kasi hindi po siya sinless.
hindi siya ina ng Diyos. Amen. She is not the mother of God. Because our God has no beginning. Siya na nga yung beginning eh. Wala na siyang pinagmulan, kaya wala po siyang nanay. Amen. So, dito po nakita natin that Mary worshiped the Lord and worship the God. We worship niya. If we're going to read yung mga remaining verses from verses 47 down hanggang sa 55, nakikita natin dito on how Mary acknowledged who her God is. In-acknowledge po niya, sabi mo gano'n, my spirit rejoices in God my Savior. Klaseng number. Of course, he acknowledged that Jesus is a Savior, for he had regard for the humble state of his bondslave. For behold, from this time on, all generations will count me blessed. Of course, kahit naman po tayo acknowledge na talagang siya ay pinagpala dahil siya ay ginamit ng Diyos. And we also be called blessed. No? Blessed is the man who comes in the name of the Lord. Tayo mismo na tayo lumapit sa Diyos, tayo po ay pinagpala. Hindi nga lang po tayo pinagpala eh. Ang sabi sa John 1:12, kung sino man yung nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon, ay nagiging po tayong anak ng Diyos. Hindi lamang po tayo pinagpala. Tayo po, kung tayo ay mayroong tunay na pagtanggap, if we really accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, if we repent from all our sins, if we ask the Lord Jesus to reign, to live in our hearts, to reign in our hearts, to come into our hearts, sabi kong gano'n, we became God's children. More than blessed, anak pa tayo, o nagiging anak po tayo ng Diyos. So, Mary received the Son of God into her person. At ito din po, of course, ang anak ng Diyos po ay sumasa atin if they are going to accept Him. Sa verse 48, basahin ko na namin yung testament para po mas mabilis. Sa verse 48, sabi niya gano'n, He has been mindful of the humble state of His servant. From now on, all generations will call me blessed. So, and then, verse 49, For the Mighty One has done great things for me. Holy is His name. So, nandoon po yung pag-acknowledge ni Maria that God, sa kanya po magbubuntis, that God has done great things for her. Verse 50, verse extends to those who fear Him from generation to generation. So, alam naman po natin ang kanya pong mercy or yung kahabagan ng Diyos ay hanggang sa ating mong kapanahon ay ating pong nararanasan. The mercy of the Lord, His love is always new in the morning. Araw-araw po bago ang kahabagan ng Diyos. He has performed mighty deeds with His arm. He has gathered those who are proud in their inmost thoughts. Verse 52, He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. So, sa kabila po na si Maria po ay ginamit ng Diyos, He remains humble. Kung paano si Elizabeth ay nagkaroon din po na ganong puso. He has filled the hungry with good things, but He has sent the rich away empty. He has helped His servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever and ever, even as He said to our fathers. So makita po natin yung kanya pong pagsamba sa Diyos. Sinamba niya ang Diyos sa kanyang kabutihan, of course, sa kanyang buhay. Sinamba niya ang Diyos sa walang sawang mercy ng Diyos sa kanya, sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, and even sa bansang Israel at sa mga descendants ni Abraham. So ganun po in-acknowledge ni Mary. O ganun po sinasamba ni Maria when He sang this song. Ganun po niya ina-acknowledge ng Diyos. And of course, tayo po, no? Hindi man po tayo descendant o hindi man po tayo purong Israelita, hindi man po natin pwedeng sabihin siguro ay tayo ay galing sa descendants directly, no? Ni Abraham, hindi mo alam kung
nangyari, hindi ka pa sure. Pero ang sabi po gano'n sa Galatians 3:29, if you belong to Christ, kung ikaw ay na kay Kristo, then you are Abraham's seed. Sabi sa Galatians 3:29, and heirs according to His promise. Kaya po, ano yung pinangako kay Abraham? Hindi man po tayo legal na Israelite, pero sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay adopted na mga Israelita. Amen. And the blessings of God kay Abraham, yung pagpapala ng Diyos kay Maria, yung pagpapala ng Diyos ay abot po hanggang sa panahon na natin. Kinakailangan po lang natin maging katulad ng dalawang babae na ating pong napag-aralan. Na despite their situation, no, despite ano man yung buhay mo nung nakaraan, ang Diyos hindi po tinitingnan ano ka ba dati. Kahit gano'n tayo kasama, untouched ng Lord, pwede po nating maranasan. Ang pagpapala ng Diyos, pwede po nating maranasan. Even though in their difficult situation, it is God ang siya nag-comfort sa kanila, ang Diyos ang sumama sa kanila, sa kabila po ng mga mali o mga pangit na sitwasyon ng buhay natin. It is the same God who is going to be with us. Amen. So, ang buhay po ni Mary and even ni Elizabeth, hindi lamang po sa ating mga babae maging pagpapala, kundi maging pagpapala po sa bawat isa sa atin, babae man o lalaki. Tingnan po natin yung kanilang commitment sa Diyos, yung kanilang pagmamahal sa Diyos, yung kanilang pagsunod sa Diyos, at yung kanilang pong paglilingkod sa ating Diyos. Amen. So, tayo po lahat at this time, may delay ka na lang po ipag-pray ng po mga nanay. So, pwede na nakaprograma po na natin. After na po na-teaching. Sige po. So, mag-close lang po tayo sa panalangin. Ngayon, maraming salamat sa buhay po ni Mary and ni Elizabeth, O God. Panginoon, alam po namin during the time that you have called them, Panginoon, para sa isang bagay na dapat mangyari sa kanilang buhay. Lord, salamat kasi sila po yung uri ng kababaihan. They're a woman of God na kung saan they abide sa dakilang plano mo, O Diyos, para sa kanila. Salamat sa kanila pong katapangan. Thank you for the courage, O God, to be used by you, Lord God, para po yung for the fulfillment of the prophecy na kung saan kami po ang nakinabang sa aming pong even kami po, O Diyos, aming kapanahonan na nakinabang. At ito po ay yung salvation ng aming pong mga buhay. Salamat po sa kanilang buhay. Hayaan niyo po na maging halimbawa namin sila. Hayaan niyo po na tanawin namin sila yung kanilang buhay maging example for each and every one of us, Lord God, to be faithful, to be obedient, Lord God. Na whatever situation, whatever nararanasan namin, kami po, O Diyos, ay patuloy na sasamba at susunod sa mga bagay na nais mong gawin namin para sa iyo. Lord, continue to bless each and every one of us here, Lord God. May you find us faithful just like them, Lord. Thank you so much. And as we continue, Lord God, to celebrate yung mga kababaihan, Lord God, salamat po minsan pa sa buhay ng bawat isa, sa bawat babae, sa bawat nanay, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, you created us, Lord, sa mundong ito kasi meron kami pong dapat gawin at meron po kami dapat na sundin para sa iyo. Continue, Lord, na mag-glorify ka, Panginoon, sa magagawin pa namin. As we give thanks, Lord, at as we remember, Lord God, yung kahalagahan ng isang babae, nanay mo siya man isang wife, kaya niyo po, Panginoon, na mag-acknowledge namin ito for your glory. Thank you so much. Thank you so much, O God. And this is our prayer, O Lord, in Jesus' name.